Tinulungan tayong rider. Dito chinecheck na namin kung may butas ba o may nakatusok ng bako o kaya kung ano mang bakal na pwede namin tanggalin para malagyan na nga nitong sealant. Kaso nga lang nabanggit niya sa akin dito, hindi pa pala tubeless type ang gulong niya kundi interior type pa rin. Interior type, ibig sabihin meron ka pa rin extrang tube sa loob ng yung gulong na yun ang mismong nilalagyan ng hangin. Itong sinasalpak ko sa kanya ngayon ay pang tubeless. Ang habol ko lang naman dito ay yung hangin na ilalabas niya dahil bukod sa sealant may hangin din to na ilalabas. Kung lagi kang naglo-long ride, magandang meron ka lagi nito para sa mga ganitong aberya. Ayun, sumingaw na, sumipol. Ibig sabihin may lamat na yung kanyang interior kaya doon na lumabas ng tuluyan yung hangin. Sumingaw din sumingaw yung butas. Di ba yung sumipol? Oo. Matigas na kanina eh. Baka malaki yung Biyak na yung interior. Tinulungan tayong rider. Rico, pasok ko sa tambucho nyo. Pasok ko. Nabubuo ko. Nabukan natin yung anong takawid na doon? Sealant? Yung tinry natin kung gagana. Kung tsaka may angkas pa naman siya. Yan ang hirap nun. Kahit siya noon. Kasi siya tube type. Pang tubeless yung ginamit natin eh. Kahit makakita siya ng vulcanizing. Kung yung mismong gulong niya nasira na dun sa nirunning flat niya, baka mapabili rin siya ng gulong nun. Nahanginan na di ba? Ang tigas na Tapos biglang sumipol. Ayun. Hindi na kinaya. Pero at least tumulong tayo. Ang mahalaga ay nag-try. Babalik na kami. Mount Samat naman, Mount Samat.